Magandang araw, grade 10 students. Para sa ating talakayan ngayong araw na ito, inaasahan natin na kaya na ninyong maipaliwanag ang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Gayon din ang malaman ang iba't ibang programa ng pamahalaan ukol dito. Ang konsepto ng edukasyon ayon sa disiplina ng sosyolohiya o sociology ay isang institusyong panlipunan kung saan ang kaalaman ay ibinabahagi sa bawat miyembro nito. Ang mga kaalamang ito ay maaaring kabilang sa mga basic facts o katotohanan, mga kasanayan sa paghahanap buhay o job skills, at mga pagpapahalaga na bumubuo sa kultura ng isang lipunan. Ang mga kaalamang ito o ang edukasyon ay mahalaga sa bawat isa at buong bansa upang matulungan ang pag-unlad ng lahat. Ang usapin ng edukasyon ay hindi lamang din umiikot sa sistema ng pagbabasa, pagsulat at pagbibilang. Ito ay may sinusundan na sistema o proseso sa isang lipunan. Ang sistema na ito ng edukasyon ay tumutukoy sa instruksyon sa paaralan na karaniwang nangyayari sa pampublikong paaralan mula sa kindergarten hanggang high school. Nangangahulugan din ito na meron itong organisado at may level na dapat na natatamo ang bawat mag-aaral sa ating bansa. Sistema ng edukasyon sa bansa ay masasabi natin na nakahati sa dalawang uri. Ito ay ang formal na edukasyon at di formal na edukasyon. Ang formal na uri ng edukasyon ay ginagamit upang tukuyin ang buong proseso ng pagsasanay at pag-aaral na binigay ng mga opisyal na institusyong pang-edukasyon ng isang lipunan. Ito ay palaging nangangailangan ng presensya ng isang guro na may kasanayan at kaalaman at dapat rin na nagaganap sa loob ng isang paaralan. Sa Pilipinas, ito ay kasalukuyang makikita sa mukha ng kasalukuyang kurikulum o K-12 na ginagamit ng bawat paaralan sa bansa para sa basic education. Sa ilalim ng bagong kurikulum, kompulsaryo ang ilan sa mga yugto ng pag-aaral tulad na lamang ng preschool at primary education o mula kinder hanggang grade 6. Ang high school din o secondary education ay nadagdagan ng 2 baitang na kilala ngayon sa katawagang senior high school. Sa ilalim din ng formal na edukasyon, pinapayagan ang pag-access sa iba't ibang sertipiko o degree na kinikilala ng ating estado. Sa kabuuan, ang proseso ng pagsasanay ay nagsisimula sa preschool na nagpapatuloy sa pauna o primaryang edukasyon. Kasunod ang sekundaryang edukasyon at nagtatapos naman sa pamantasan o mas mataas na edukasyon. Ikalawa ay ang di-formal na uri ng edukasyon. Ito naman ay tumutukoy sa mga programang pang-edukasyon na inoorganisa, ngunit hindi gumagamit ng kurikulum na inaprubahan ng isang estado. Ito ay kadalasang voluntaryo lamang at nangyayari sa maikling panahon. Ito ay maaari ding maganap sa pagitan ng magulang, anak at iba pang tao hanggat mayroong pagkatuto, akademiko man o hindi. Isang halimbawa nito ay ang mga kariton classroom na umiikot sa bansa noong wala pa ang pandemya. Ang karapatan din ng bawat Pilipino na makapag-aral ay mas pinalalakas ng polisiya na Education for All. Ayon dito, nilalayo nito na mas mapabuti at mas mapataas ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa, alinsabay ng hamon ng globalisasyon sa sistema na meron tayo. Ito ay mas binigyang diin pa sa pagpapatupad ng K-12 Basic Education Curriculum na kilala rin bilang Republic Act 1053 of 2013 o Enhanced Basic Education Curriculum. Sa ilalim ng bagong kurikulum, ang sekundaryang edukasyon ay nadagdagan ng 2 taon na kinikilala bilang senior high school. Ang pagpapatupad nito ay upang magkaroon ng parehas na bilang ng pag-aaral ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Ilan sa mga pangunahing layunin ng kurikulum ay upang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Gayon din ang makapaghanda ang mga mag-aaral sa kanilang pipiliin na kurso sa kolehiyo sa pamamagitan ng dagdag na 2 taon sa senior high school. Gayon din ang makapagtrabaho ang mga nakatapos ng senior high school sa ating bansa. Huli, upang mapalakas ang pagpapahalaga sa iba't ibang disiplina na ninanais tahakin ng bawat mag-aaral.
Isinasagawa rin sa ilalim ng K-12 education curriculum ang Spiral Progression Method, na siya ring pangunahing dahilan kung bakit may mga umuulit na aralin sa mga yugto ng pag-aaral. Habang umuulit ang bawat aralin sa bawat yugto, panibagong konsepto rin ang ipinapakilala nito hanggang matapos sa pag-aaral. Sa pagtatapos ng nasabing curriculum, inaasahan natin na may mastery of subject na at competencies ang mga mag-aaral. Ang prinsipyong ito ay kadalasang makikita sa asignaturang mathematics at science, kung saan inaaral mula grade 7 hanggang grade 10 ang mga sumusunod na aralin. Upang maisaayos ang pagpapatupad ng mga plano sa sistema ng edukasyon, may mga ahensya na nangangasiwa dito tulad na lamang ng Department of Education, na siyang nangangasiwa sa primarya hanggang sekundaryang edukasyon sa ating bansa. Ang Commission on Higher Education naman o CHED ang nangangasiwa sa mga kolehiyo o universidad sa Pilipinas. Samantalang ang TESDA o Technical Education and Skills Development Authority naman ang nangangasiwa sa mga vocational courses na pwedeng kuwain sa bansa upang mapaunlad ang kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa na kumukuha nito. Ipinapatupad din ng mga ahensyang ito ang mga programa para sa lahat ng mga Pilipino. Ito ay upang mabigyang pagkakataon ang bawat isa na makapag-aral. Una sa mga programang ito ay ang Alternative Learning System o ALS, na nagbibigay oportunidad sa mga hindi nakatapos ng sekundaryang edukasyon na makatapos sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mga kurso sa loob ng 6 hanggang 10 buwan sa ating bansa. Ito rin ay kadalasang ginagawa sa pamamagitan ng mga modular activities. Ikalawa, ang homeschooling, na literal na nagaganap sa loob ng tahanan sa pamamagitan ng gabay ng isang guro o kaya naman mga magulang na aprobado ng Department of Education. Ikatlo, ang blended learning, kung saan ang mga guro ay gumagamit ng tradisyonal na pamamaraan at teknolohiya sa pagtuturo. Halimbawa, ang pagkakaroon ng face-to-face classes kasabay ng paggamit ng Kuiper o Edmodo para sa ilang mga aralin. Ika-4, ang online learning na siyang ginagamit ng maraming pribado at pampublikong paaralan sa bansa kasabay ng pagbabawal ng face-to-face classes dahil sa banta ng COVID. Sa kasulukuyan, ilan sa mga learning tools na ginagamit sa online learning ay ang Zoom, Edmodo at Kuiper, at Google Meet. Ang distance learning naman ay may malaki rin na pagkakatulad sa online learning dahil online learning tools din ang ginagamit sa pagsasagawa nito. Gayun din, may malaking distansya sa pagitan ng mga mag-aaral at kanilang guro. Halimbawa, Pilipino sa ibang bansa na nakarehistro o enroll sa Universidad ng Pilipinas. Ika-6, ang Open High School Program, na alternatibong pamamaraan na nagbibigay pagkakataon para sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral upang makatapos o matapos ang sekundaryang pag-aaral sa pamamagitan ng distance learning. Huli, ang Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Ang programa na ito ay sa ilalim ng CHED o Commission on Higher Education na nagbibigay pagkakataon sa mga taong nasa serbisyo na o nagtatrabaho na makatapos ng isang kurso na may kinalaman at kaugnayan sa kanilang kasalukuyang trabaho. Ang sistema nga ng edukasyon sa Pilipinas ay naghahain o nagbibigay ng iba't ibang programa na makakatulong sa pagpapaunlad ng edukasyon ng bawat isa. Gayunpaman, marami pa ring mga issue ang kinaharap ng sistema ng edukasyon sa ating bansa. Talakayin natin sa ating susunod na video lesson kung ano ang mga problemang ito. Sa ngayon, dito muna magtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.